Yes, maraming salamat po. Ricky Rivera po. Tapos na po ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ito is in aid of legislation regarding po sa investigation ng Senado sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. And as you know, nag-appear po ang ating Pangulo sa nasabing hearing at tatlong takes po. Number one, inako po niya lahat ng responsibilidad kung may pagkukulang po daw ang war of drugs during his time. At ikalawa, inamin daw niya na nagkaroon ng meron siyang death squad. Although yung ang 7 tao di umano na kasapi doon sa death squad na yan ay patay na, kasama yung Colonel Makasait. At pangatlo, kaya siya nagpunta doon sapagkat ang sabi niya ay wag naman daw na i-put into question or inquiry yung mga kapulisan o mga chief of police na dumaan sa kanya. No? Para ho sa akin, ito po ay dapat masyadong pinagbigyan pa ng Senado at nagpapasalamat din ako sa Senado sapagkat na pagbigyan itong ating dating Pangulo na to spill the beans, ika nga, on the anti-drugs war. So yung matagal na nating sinasabi na mayroong death squad ang Davao, pinatutuhanan naman po niya at walang kagatol-gatol na sinabi niya na paninindigan niya o pinaninindigan niya itong mga nangyari sa Davao at maging nung panahon siya naging Pangulo. Pero pinapalabas din niya doon na walang mali doon, basta daw ng laban ang isang kriminal ay pwedeng kumbaga justified, no? Kung mapatay man ito ng mga pulis. Siyempre nga naman sa standard operating procedure kapag ka po ang isang tao ay nanlaban sa ating mga otoridad ay meron akong karapatan para itong isang otoridad natin ay i-squeeze yung trigger, iga nga. No? Kasi yung sabi nga ho dun sa sa PNP standard operating procedure, pag sinabi mong neutralize, ibig sabihin dapat ang gagawin nung police officer o law officer ay iwaksi o i-end, no? Yung aggression o yung kailangan niyang mai-restrain itong suspect, no? At ginastify din ng ating dating Pangulo na kaya niya ginagawa yun out of desperation dahil itong mga kriminal hindi ko talaga daw nakakaalam ng batas yan at walang pakundangan yan sa pag-rape, sa pagnanakaw, at sa pagbebenta ng droga. At sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, meron siyang personal experience sa tao niya mismo na involved dyan ay napatay din. Kasama rin si dating PNP Chief Danao, no, na sinasabi nga na meron daw isang pulis na na-involve sa droga at nung pinatanggal nila sa pwesto ay naibalik daw sa pwesto at napatuloy yung kanyang ginawa, no? Pananakit sa asawa at nagdodroga-droga. So nung kanilang inoperate na, huhulihin na nila, nanlaban, talagang patay. Saka ng akin ho, no? Ako po ay dating crime reporter din po nakasabayan ko yan sila Erwin Tulfo, kasabayan ko rin sila Rapi Tima, sila Mike Patin, at sa pang-araw-araw ko pong nakita, ako po ay nagtrabaho sa RPN9 bilang crime reporter nung panahon lalo na panahon ng Pangulong Joseph Estrada at ngayon ang dating PNP chief doon ay si PNP Chief Panfilo Ping Lacson. At sa araw-araw ko po, ako po ay naging reporter, naging police beat reporter, at habang nag-aaral po ako ng batas sa Ateneo po noong mga panahon na yun,
Paminsan kasi kapag nakakita talaga kayo ng mga biktima, talagang madudurog ang puso niyo at gusto niyong patayin yung suspect. No? Naintindihan ko po yung naging damdamin nitong ating Vice Presidente na siguro sa taon ng karanasan niya bilang mayor ng Davao at nakita niya kung gaano kagulo yung mga panahon na yun, kaya niya nagawa yung mga bagay na yan. No? Out of desperation, ika nga. No? At talagang umamin naman siya na may yung observation na failure, may failure somewhat, no? Yung ating kampanya laban sa droga. At inamin din ni Bato kanina na mayroong ng death squad at sabi nga niya, patayan kayong mga ano. Pero parang ang pinaka-objective na kanina ay itong mga polis, walang kinalaman yan at tanging mga sibilyan na miyembro daw ng death squad, yun po yung nagpapatay nitong mga kriminal na ito, lalo na mga drug personalities. No, hindi po natin sinasabi na tama sila. Kailangan lang natin intindihin na talagang may mga ganyan ho. May mga ganyan hong mga mayor. In fact, nung maliit ako, nung aking kabataan, nung batas militar, maraming ganyan, no? Yung panahon ni Marcos. Kung saan hindi lang yung mga pulis, kundi mga army din at even mga members ng NBI na i-involve sa mga ganyan, no? Sapagkat kinakailangan, meron kasi silang tungkulin na talagang sawatain ng kriminalidad. Na marami ho sa ating mga criminal personalities, talagang malademonyo talaga eh. So, talagang minsan, sasabihin mo na kinakailangan talagang kit din na lang ang buhay nito sapagkat yung iba ho talaga ay tinatawag natin recidivist, yung paulit-ulit, no, na nahuhuli, pupunta sa korte, nakukulong, pagkatapos magkulong, balik ulit sa lansangan, gagawa na naman ng katarantaduhan, kukulong, ihulin ulit, kukulong, pupunta ako sa proseso, mapupunta ulit doon, and then, wala na hong at ang iba ho talaga, ako'y galing ko sa komunidad mahirap. At talagang marami ho dyan, mga sinusukan na talaga na kanilang mga barangay, ng mga kanilang komunidad, pero wala silang magawa. No? At minsan ho talaga talagang kapag nakita mo itong mga kriminal nito, gugustuhin mo talaga mawala na sila sa mundo. No? At yan po ang pinapaintindi sa atin ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bagamat ako'y natutuwa sa ginawa ng ating Pangulo at na talagang he spilled the beans, no? Pero wag mong sanang pakamaliin ng ating lahat ng sambayan ng Pilipino na tama. Tama po yung ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po. Alam ko po popular na belief yan at ako po rin minsan, no? May ganun din akong panawagan na kapag mga talagang talamak yan, lalo na mga dayuhang mga drug personalities ang involved at namamatay, talagang nakakatuwa yan sa ating mga mamamayan sapagkat at least one criminal, no, lost. However, meron talaga tayo tinatawag na due process. At ang due process na yan, yan po yung sinasangalan natin. No? Ang tanong ko lang ho dito sa mga tao na sinasabi at natutuwa dito sa pag-justify ng ating dating Pangulo, paano yung mga kiyan? Paano yung mga kabataan na namatay during the drug war? Paano yung mga matatanda na namatay during the drug war? Sila ba'y nanlaban din? Kailangan ho nating malaman ilan sa mga namatay nung panahon ng anti-drug war ay mga totoong drug personalities. Ilan po ba? Itong tanong ko sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ilan ho dyan ang high-profile na drug personality na dayuhan, na inchik? Ilan ho ba ang napatay ninyo? Meron ho ba na may napatay kayo mga talagang malalaki na mga kemista ng shabu, malalaki mga drug lords, mga financier, no? Na politiko? Meron ho ba?
Sapagkat kung meron at nanlaban yung mga yan, good, tama kayo. Pero kung wala, o kakaunti, o isa o dalawa, at ang karamihan po ay mga inosenteng biktima, may problema ho talaga dun sa paniniwala ninyo na kinakailangan gawin yung mga ganyang tipong mga extrajudicial killings in the name of peace and order. Kayo po mga kababayan, subscribe and like po dito sa ating currentph.com. Marami pong salamat.